Pagpaumanhin mo, dating Haring Mimen, hindi pa ngayon ang tamang panahon upang palayain si Mitena. Wala namang ginagawang masama si Mitena nitong mga huling araw at nagbibigay babala pa siya sa atin. Magbibigay din kami ng pagsubok upang tiyakin kung tunay nga ang iyong hangarin. Yung mga panahon na natulungan ko kayo noon para maibalik ang buhay ni Terra, ay hindi ako humingi ng kapalit sa inyo. Ngayon lamang ako hihiling, anak para sa anak. Wala na bang makapagbibigay sa akin ng tagumpay? Mga walang silbi. Hindi lahat pathalang gargan. Tanggapin niyo ang aking handog sa inyo. Sapagkat siya ay isang tapat na tiktik sa mga sangre. Istri Neda, Spectum Madio Clara, Erdea, Alsa Erdea. Maligayang pagbabalik sa Nereo Lambana. Ngayon ay mapagmamasdan ko na ang mga kaganapan ng mga warkang sangre. Simula ngayon ay hindi ka na manggugulo pa. Kailangan mong mangako kung gano'n ay poultry sa lahat ng aking mga nagawa. Mas magiging mainam kung tayo tutungo sa lumang Eteria. Nasa iyong kapalaran, naiangat ang bagong Eteria bilang bagong hara. Pasarte ni Tena, mainam at nariyan din pala ang iyong malimughang ama. Kung ganun, maganda kayong mag-ama sa aking binabalak. Ganun na rin kayong mga sangre. At ngayong wala na si Mitena at ang dating Haring Meme, ay nararapat lamang nating isipin ang kanyang naging pangitain. Ano ang maaari nating gawin upang hindi ito magkatotoo? Kung mangyari man na yun ay totoo, gawin niyo ang lahat upang ako ay buhayin. Kayo naman ang pupunta sa Balaak. Ngunit kailangan niyong hanapin ang bagong batas. Adamos, hindi magandang biro, Adamos. Lahat tayo ay papanaw sa takdang oras. Kaya't bakit tayo matatakot sa pangitain ni Mitena? Habang tayo ay nabubuhay at naririto, patuloy ang paggawa ng mabuti para sa kapwa. Para sa kaharian. Mga mahal sa buhay. At patuloy tayong lalaban para sa Encantadia. Binabati kita, kaibigan. Kung ngayon ay tinuturing ka nila bilang bayani, hindi malabo na balang araw, ituring ka nila bilang Rama. Restak, Cedro. Hindi ko nais maging Rama. Layunin ko lamang makatulong at makapagsilbi sa mahal na Hara at sa Rama. Labas! Kailangan mo pagtrabahuan ng mga kinakain mo dito. Sige na! Kumanta ka na! Nang silipin nila ang ating mga paninda. Bangon at maghanda na. Buhayin ang alab ng diwa't kaluluwa. Ano tila wala nang lumalabas na tinig sa iyong mga bibig? Patawad po.
Maaari po bang humingi muna ng tubig? Shera! Bakit ayaw mo siyang bigyan ng tubig? Nauuhaw na siya. Sino kayo nakikialam sa... Agape, Abi. Pero siya po'y aking alipin, kaya hindi po dapat kayo nakikialam. Magkano ang iyong ituturing sa kanya? Ngunit Daron, pabuya yan mula sa Rama at Hara. Nakahanda akong tumbasan ng mga ginto ang kanyang mga kasalanan. Pakawalan mo na siya. Absala Ishma. Salamat! Salamat kayo! Salamat kay sa inyo ang tabang. Salamat, salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ituring mo na rin ang iyong sarili na malayan. Ano nga pala ang iyong pangalan? Ako si Elias. Elias. Kakaibang pangalan. Taga saan ka? Gikanday ko sa lugar sa mga tao. Ilaha kong gikidnap para himuon nilang ulipon diri sa ilang lugar. Mong salamat jud kayo sa inyo ang do sa pagtabang sa kuha. Salamat kayo sa inyo ha. Salamat jud kayo. Wow! Salamat! Salamat! Kakaiba nga ang iyong pananalita. Kaya't nakatitiyak ako na dayuhan ka lamang dito sa Encantadia. Ngunit ngayon ay malaya ka na. Wow! Malaya na! Salamat at malaya na ako! Salamat kayo sa inyo ang duha. Salamat jud kayo. Wow! Salamat, salamat, salamat! Ah! Eto na! Salamat, ay! 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 Ibinamigay mo ang gintong pabuya na nagmula sa Hara sa isang gusgusing alipin na nagmula sa mga mundo ng tao? Hindi lamang siya isang gusgusing nilalang, Mashna. Isa rin siyang mahusay na mga awit. Ano ang magagawa ng magandang awitin sa panahon ng digmaan at kaguluhan? Ang kailangan natin ay paigtingin ang hukbong sandatahan. Kaya kailangan nating magpulong bagong bayani ng Sapiro. Makakaasa naman kayo na dadalaw ako sa ating mga pagpupulong. Ngunit sa ngayon ay pakinggan muna natin ang kanyang tinig at damhin ang isang magandang awit. Bangon at maganda na, buhayin ang alab sa diwa't kaluluwa, iyong pagmasdan ang mundong nilapastangan, lupang hinirang ipaglaban, nasa dugo ang tapang ng lahi, agibot mo ang puso, hindi magagapi, sigaw ang awit ng mga mandirigma, ikaw ay itinadhana, maging dakila, kila, maging dakila, kila, maging dakila, kila, maging dakila. Parang lakas ng alam buhay, kapangyarihan mo, amoy at lupa, hangin at tubig, pagkakalina, bayan, pinipigil sa dugo, ay tapang ng lahi, agimat mo ang sol, hindi magagapi, sigaw ang awit ng mga mandirigma, ikaw ay itinadhana. Maging dakila, kila, maging dakila, kila. Pasarte, mga awit. Pasarte. Mahal na Hara, mahal na Rama. Agape, Ave, Malahara, Malarama. Kami lamang ay nalilibang sa awitin ng dating alipin na ito. Alipin?
mayroon pa rin pa palang mga alipin sa Encantadia sa kabila ng pagpapatupad ng batas laban dito? Maging ako man ay nagulat, mahal na Hara. Sapagkat galing pa pala sa mundo ng mga tao itong si Elias. Totoo ba ang kanyang tinuran, Elias? Opo, mahal na Hara. Pinakain ako ng mga bandido ng itim na kanin upang mabuhay dito, upang gawing alipin nila. Mabuti na lang, dumating si Daron at ako'y kanyang iniligtas. Maong salamat yun kayo sa iya, ha? Mahusay, Daron. Mahusay. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong ginagawang kabutihan. Ngayon natin kailangan ng mga awiting nakakabuhay sa ating mga damdamin. Kahit pa tayo nasa kalagitnaan ng pagdidigma laban sa kasamaan. Kaya mahusay ang iyong ginagawa, Elias. Malapit na tayo sa Eteria, aking Mitena. Nabasa ko ang tungkol sa Eteria nung ako'y nasa Lireo bilang Kera. Nabasa ko rin kung paano ka nabuhay ng marangya bilang hari. At kung paano mo pinagtaksila ng iyong asawang si Averia para kay Ornia. Ang iyong ina, Mitena, ang inyong ada, ni Cassiopeia. Kahit kung maaari sana, Mitena, huwag mo siyang tinatawag lamang ng sa kanyang pangalan lang. Ngunit kailanman ay hindi siya naging isang ina sa akin. Lalo't hinayaan niya lamang ako na itapon sa mini Ave upang mamatay na lamang. Tulad mo rin siya na kailanman walang pagkalingaw, pagmamahal sa akin. Lalo't natiis niyo lamang ako. Mitena, aking anak. Kung maaari sana, ay kalimutan mo na lahat ng mga kasalanan ginawa namin sa'yo. Naganap na ang lahat. Kaya't wala nang saysay pa upang patuloy mo itong balikan at isumbat sa akin. Portre, aking anak. Hindi ko sinasadya na napagtasaan kita ng aking tinig. Kaya nga't, inuulit ko, sana'y kalimutan mo na lahat ng pagkakasalang nagawa namin sa'yo. Ako'y iyong patawarin pagkat matagal ko nang pinagsisihan to. Mitena, tayo'y magsimula muli. Malaki ang magagawa ng kapatawaran mo, Mitena, para sa ating dalawa. Matutupad ko mga pinangako ko sa mga diwata na kahit kailanman ay hindi ka nababalik sa kasamaan. At ito naman ang magiging susi ko. Para sa pintuan. Sa pintuan ng Tebas. Para sa akin. Para sa akin. Tebas.
Kaya pala, hindi mo ako pinuntahan at pinalaya sa mga diwata. Dahil ako ang iyong anak. Kundi dahil ako ang iyong kailangan upang makapunta sa Devas. Ginagamit mo lamang pala ako. Anak, Huwag mo akong tatawaging anak kung ang aking kapatawaran ay may kapalit ng papakinabangan mo lang. Eterna, hindi ko to ginagawa para lamang sa akin. Ito ay para sa ating dalawa. Lalo na para sa iyo. Upang maghilom ang lahat ng daladala mo dyan. Ang lahat ng sakit na naidulot ko para ilumalim ng sugat mo. Ngunit hindi ito paghilom ng aking mga sugat. Isa lamang itong patunay na kailanman hindi mo hinangad ang aking paggaling. Isa lamang pala akong susi para sa pinapangarap mong kaluwalhatian sa Devas. Hindi, Eterna. Para sa ating dalawa ang aking ginagawa. Maliwala ka, anak. Hindi. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Kaya't kailanman, hindi mo makukuha ang aking kapatawaran. Asarte. Mahusay. Lalo't madali mong natuklasan ang tunay na hangarin ng iyong makasariling ama. Hindi mo kailangan magkaila sa akin, Adamos. Batid ko na ikaw ay nangangamba sa winika ni Mitena. At walang masama roon. Tayo'y mga sangre, Dea. Hindi tayo dapat matakot magpatalo sa kung anumang mga masamang pangitain. Batid ko na hindi dapat matakot. Ngunit kung nararamdaman mo man iyon, o natin, wala naman sigurong masama kung mapag-usapan. Hindi ko rin tiyak, Adamos. Sa totoo'y, sa inyo lamang ni Natera at Flamara ako napalapit ng ganito. Kaya't nais ko lamang na malaman mo, ninyo, na narito lamang ako upang dumamay. Upang makinig. Sangre Ramos, ipinaabot ang mga nakabantay na kawal na may nagaganap ngayon na kaguluhan sa Adamya. Paano't nakapasok sila sa pananggalang? Gargan, ano ang iyong kailangan sa akin? Narito ka ba upang ako ay paslangin? Narito ako upang ika'y iligtas. At iparamdam sa iyo ang tunay na pagkalinga at pagmamahal na alam kong kailanman na hindi na ipatikim sa iyo ng isang gaya ni Memen. Kaya't halika. Halika at magbalik ka na sa akin. Mitena, huwag kang maniwala sa kanya. Pagkat hindi mo ikabubuti ang pagsunod sa kanya.
At anong kabutihan ang kaya mong ibigay sa kanya? Lalo tunay na ginagamit mo lamang siya upang linisin ang lahat ng iyong mga kasalanan at upang ika'y makaakyat sa Devas kung nasaan si Cassiopeia. Mitena, huwag ka maniwala. Halika na. Umalis na tayo rito. Anak! Kilalang kilala ko ang iyong puso. Batid ko ang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan mo. Lahat ng iyong mga hinanakit. Lahat ng iyong galit. Lahat yun ay hindi mo dapat naranasan sapagkat karapat-dapat kang mahalin. Karapat-dapat kang pangalagaan. Karapat-dapat kang arugain. Mitena, huwag ka lumapit sa kanya. Bumalik ka rito. Halika, Mitena. Halika't hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang mainit na yakap ng isang mapagmahal na ama na alam kong kahit kailan ay hindi na ibigay sa iyo ni Memen. Halika. Mitena, bumalik ka rito. At hayaan mong mula sa araw na ito ay ako na ang magsilbing iyong ama at ipinapangako ko sa iyo. Hinding-hindi kita pagtataksilan o sasaktan sa halip ay ihaangat kita. At laging pangangalagaan. Halika. Mitena! Halika, dahil hindi ka isang sumpa. Dapat kang mahalin. Harugain. Aking anak. Anak, rest na ka! Mitena, sinabi na bumalik ka rito! Tama nga ang bintang sa iyo ni Mitena. Memen, ika'y isang makasariling ama na wala nang ibang ninais kundi ang saktan ang kanyang sariling anak. Anak, rest na ka, Gargan! Mitena, anak. Huwag kang magpalinlang dyan. Bawang kasinungalingan lahat ng sinasabi niya para lamang makuha ang iyong loob. Sino ang tunay na nagsisinungaling sa ating dalawa? Nangangahulugan bang nagawa ko yon nang matulungan ko ang mga bagong sambit? Pangalawa, hilumi ng pinakamalaking sugat na naidulot sa iyong kapwa. Isa lamang akin naiisip pagdating sa mga bagay na yan. Ito ay ang sakit na naidulot ko sa aking anak. Nakita mo na, anak. Nakita mo kung paano kanya gamitin upang siya'y makapanik sa Devas. Hindi, anak. Hintayin mo muna ako magpaliwan. Presto! Totoo nga ang sinasabi ni Gargan. Isa kang mapanin lang at makasariling ama. Na kailanman ay dapat hindi ko na inaasahan pa. Ah!
aking anak. Kung nais mong tapusin ko na ang iftre ni Memen, ay agad-agad kong gagawin para sa iyo. Upang hindi ka na niya magamit o masaktan pa kahit kailan. Ang tunay na Ashtadi Adamus. Batid mo nang nasa panganibang yung buhay at nais mo pang magtungo sa laban? Adamus, kami nang bahalang magtanggol sa Adamya. Dumito ka na lamang kasama ang iyong Ashti at iyong Ada. Sheda, hindi ko matitiis na hindi maipagtanggol ang lupaing malapit sa akin. Poltre, ngunit Sasama ako. Adamus. Nakakaloka. Ayaw paawat ni Kuya. Sasamahan ko siya. Hindi pwedeng mag-isa si Adamus. Sandali. Maaaring panlito lamang ang nangyayari sa Adamya. Paano kung dito sumugod ang iba nating mga kalaban? Kailangan may maiwan dito. Kung gayon, maiwan kayo dito ni Flamara. Ako na lamang ang isang Medea. Tayo na. Hindi na tiis tong kalab team sumunod agad. Matalo mong Cassiopeia. Gabayan at bigyan niyo po ng dagdag proteksyon mula sa mga kalaban si Dea, si Adamus at si Lolo. Maging matinding babala ito sa inyo lahat na sumasamba pa rin kay Cassiopeia! Paano kayo nakapasok sa aming lupain? Dahil meron kami pananggalang! Dahil matalino kami, meron kaming bathala na mas mautak sa inyo. At meron kaming kakampi na kayang kontrahin ang nagpapatibay sa pananggalang ninyo. Kaya magagawa namin sirain ang lupaing itinatwa ng aming mahal na bathalang Gargan. tunay ang aking naging intensyon. Tunay ang aking paglapit at ang paghingi ng kapatawaran sa iyo. Totoo lahat ang ginawa ko, anak. Tunay ang iyong hangarin, ay bakit ngayon ka lang nagpakita sa iyong anak? Kung kailan nakahanap ka ng kasagutan na makakapag-angat sa iyong sarili, ay bigla kang nagsusumamo ngayon kay Mitena na para bang ika'y isang ulirang ama. Mitena, anak. Tumigil ka! Tumigil ka na, Memen! Tama na ang iyong mga kasinungalingan! Nagbalik ako para ituwid ang lahat ng mga naging pagkakabaling ko. Mitena! Anak! Hindi na ako kailanman maniniwala sa iyo. Tumigil ka na. At kanino ka maniniwala? Dito sa bathala na to. Mitena, papaslangin ka rin niya. Papaslangin ka rin niya. Kapag hindi nasunod ang gusto niya o ang pakay niya sa'yo. Hindi gaya mo, Memen. Hindi ko sasaktan
o pagtataksilan si Mite na gaya ng idinulot mo. Sapagkat ako lamang anak ang may karapatan na yuwakap at tumanggap sa iyo kahit patalikuran ka na ng lahat. Tama na, tigilan niyo na ako! Isela! Malis ka na, Memen. Bago ko patuluyang wakasan ng iyong ifte. Sumpain ka at ang iyong huwad na bathala sa ur. Baka! Ilayo mo na sila sa gulo ng lumitaw. Sige. Kaya! Dea! Ilo! Hindi ka nag-iisa sa labang ito, Adam. Hayaan mong damayan at samahan kita. Mas pipiliin mo ang pinakatatangi mong kaibigan kaysa sa sarili mong adol. Noon pa man ay batid mo na kung nakanino ang aking katapat. Kaya't handa akong lumaban hanggang kamatayan! Ako! Hanggang ngayon ay tahimik pa rin sa Lereo, mga mahal na sangre. Ngunit nagdagdag na kami ng mga bantay sa bawat moog at lagusan. Mabuti. Maaaring pansamantala lang ang katahimikan na meron tayo ngayon habang naghahanda ang mga kalaban. Nauna na silang umatake sa Adamia. Sigurado ako na gusto nilang malito tayo. Sumasang-ayon ako sa'yo, Tera. Kahit magbabalik muna ako sa Hatoria upang balaan ang aking ada. Narito naman ang aking inay. Si Ashley Danaya at si Hara Alena. Gusto ko sana pumunta ng Sapiro. Bibisitahin ko lang ang aking kapatid, si Hara Armea. Malakas ang kanilang hukbo sa pamumuno ni Hara Armea at Rama Soldarius. Flamara, kung okay lang naman sa'yo, pwede bang ihatid mo ako ng Sapiro? Bago ako pumunta ng Hatoria. Please. Huwag mo na akong paglakarin, please. Mag-iingat kayo. Patuloy niyong bantayan ang mga muog at lagusan. At ako na ang bahala sa pagbabantay ng pananggalang. Masusunod, mahal na sangre. Dagang salamat, Daron, sa pagmamalasakit at pagligtas mo sa akin. Hayaan mo. Darating ang panahon, mabayaran ko rin yung utang ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yun, Elias. Ang isipin mo na lamang ay kung ano ang iyong nais. Ang nais ko lamang, makabalik sa amin
sa mundo ng mga tao. Kung gayon ay atin itong hihilingin kay Hara Armea. Tiyak ako, hindi tatanggi yun na tulungan ka. Kaibigan, maaari ba akong muling makiusap sa iyo? Maaari bang umawit ka ng isang awiting tungkol sa paghanga at sa pagtatangi? Oo, kaibigan. Para kaninong awit ba yan? Para sa mahal na Hara. Napansin ko kasi kanina, natuwa siya sa iyong awitin. Nagbabaka sakaling na iyong mapansin, tibok itong puso'y ikaw. Hindi hiling, sidhin ng damdamin, sa dilag na marikit ay hindi mapapawi na kahit na anong sakit na dulot ng mga digmaan. Sa mundong ating pinagalawan, umulan man o umaraw, ikaw ang tanging laman ng ating isipan. Sanda man o pagyo, ay handa akong harapin para sa'yo. Oo, mahal ko.
tayong dalawa na lamang magkalaban. Kailanman, Zaor, ay hindi magwawagi ang isang tulad mo sa isang sangre. Tanggin mo ang galit at galulong ng tubig na ito! Ngunit paano ko ang rumaragas ang tubig ay kayang humupa dahil sa aking brilyante. Oh! Dalhin mo ang ilan sa aking mga alagad at tumungo kayo sa Adamya upang luusong at magbigay ng pamala sa mga sangre. Hindi ba't mayroon silang pananggalang sa Adamya? Paano kami papasok doon? Pahihiram ko sa iyo ng isang piraso ng aking brilyante. Kaya nitong sirain ng pananggalang, lalo na kung wala ng sangreng nagbabantay rito. Sapat na ba ito laban sa matinding kapangyarihan ng kanilang pananggalang? Sa lamang ka ng kanilang kakampi na nagdagdag tibay sa kanilang mga pananggalang. Kaya't sa lamang ka rin ang ating gagamitin upang pahinain ito. Samahan mo pa ng itim na kapangyarihan at engkantasyon mula sa ating bagong kakamping si Tabo. Mabuti na lamang at hawak ko ang kahinaan ng mga sangre. Iyagin ang sangre! Tadang Krishna! Kung gusto lang naman ng batalang karga, ay manggulo ko rito. Hindi naman siguro masama kung ialay ko ang isang sangre. Pati na rin ang iyong brilyante. Bakit patayin mo ako sa oras at may-ari sa balak? Kailanman ay hindi ko isusuko ang brilyante sa iyo. Talaga ba, Adamus? Kahit saktan ko tong mga Adam mo, wala kayong sasaktan ni isa sa kanila. Yeah! Daos, brilyante. Kapalit ng buhay nila. Kamatayan mo sa kapalit ng katahimikan ng Encantadia. Tadang Krishna! Akala mo ba basta na lamang ako magpapatalo sa'yo? Ano't nanginginig ka, Daos? Nanginginig ako sa buhat sa dahil sa pagpaslang mo sa walang kamuwang-muwang lang. ikaw ang may kasalanan dito, Adamus. Dahil kung hindi ka nagmatigas, hindi mamamatay ang kaibigan mo. Tatanungin kita muli, Daos. Brilyante o buhay? Talaga bang hindi mo ibibigay ang aking nais?
Makatanggi ka pa kayang isuko ang iyong brilyante? Bakit ito ang aking kapalaran, Cassiopeia? Bakit palagi na lang akong pinagtataksilan at sinasaktan ng ating ama? Mitena, pinag-uutos ng aming hara na muli kang dakpin. Kaya sumama ka sa amin. Sa anong kasalanan? Hindi niyo babatid na may pahintulot na kami ni Memen na makaalis ng Lireo? At naniniwala ka nga na pakakawalan ka. Walang maaaring bumiyag si Mitena habang narito ako. Iniligtas mo ako. Sapagkat karapat-dapat ka, Mitena. Kailanman ay hindi ko sisirain ang aking pangako sa iyo. Hindi kita pababayaan at hindi ko kakayaan na mayroon pang manakit sa iyo. Tama ang aking kapatid. Hindi ka nga nararapat sa kanyang kapatawaran. Lalo't paulit-ulit mong binibigo si Mitena. Cassiopeia. Cassiopeia, akin. Ikaw nga, anak. Hindi pa huli ang lahat. Samahan mo ko. Iligtas natin ang kapatid mo. Huli na, Ama. Pagkat nakuha na siya ni Gargan. Kung gano'n, magtulungan tayong dalawa. Iligtas natin si Mitena. Hindi na tayong makakapagligtas kay Mitena, kundi ang sarili niya. Hindi! Hindi maaari. Huwag mong hayaan. Hindi maaaring maputa na lang si Mitena kay Gargan. Huwag mong pahihintulutan. Meron pang paraan. Maaari nating mailigtas si Mitena kung madadala natin siya sa Devas. Patawarin mo ako, Ama. Ngunit hanggat makasarili ka, ay hindi ka makakapasok sa Devas kahit kailan. Kaya't ako ang magbabalik sa iyong muli sa Balaak. Mitena, naway matutunan mo rin ang iyong aral. Naway makita mo rin ang ginagawang panlilinlang sa iyo ni Gargan bago mahuli pang lahat dito sa Encantadia.
Pakawalan mo si Nunong Imaw at huwag ka magkakamalik saktan siya kung hindi. Ano? Papaslangin mo ko? Bago mangyari yan, ang abo muna ng Nunong ang kakalat sa lupain ito. Ano, Adamos? Ano pa hinihintay mo? Hahayaan mo ba ulit na may isa pang mamatay? Ano na, Sangre Adamos? Patuloy ka pa rin ba magpamatigas? Lalo na siya na ang aming susunod na papaslangin. Sangre Adamos! Kahit na anong mangyari, ay huwag na huwag mong gagawin ang inuutos ni Saor. Batid mong higit na nakararami ang mamamatay kapag isinuko mo ang iyong brilyante. Bilisan mo na ang pagpapasya, Adamos. Kung hindi, dahan-dahan kong papaslangin ito. Adamos, ano tila ikay nalulumbay? Hindi mo ba naibigan ng aralin kanina? Naalala ko lamang ang aking Ado Memphis. Yung tinalakay natin ang tungkol sa mga bonigar. Maging ang kanyang mga naging kabayanihan nung nakarang digmaan. Patid kong meron naman malasakit sa akin si Ado Ibrahim. At hindi naman ang iba sa kanya. Ngunit, ako'y nangungulila pa rin. Sapagkat, nais ko maramdaman kung paano magkaroon ng isang Ado. Adamos, naririto ako. Bukod sa iyong pagiging guro, hayaan mong ako ang iyong maging pangalawang Ado. Hayaan mong iparamdam ko rin sa iyo ang pagmamahal ng isang ama. Huwag kang mangamba, sapagkat gagabayan at aalagaan kita hanggang sa iyong pagtanda. Hinding-hindi kita pababayaan o iiwan. Hindi ko rin kayo iiwan, Nuno. Mamahalin at aalagaan ko rin po kayo hanggang sa aking pagtanda. Sana! Pakawala mo si Nunong Imaw at ibibigay ko ang nais mo, Saul. Gawin mo. Yan ang isuko ang brilyante. At huwag kang tutulad kay Tera na ibinahagi na ang kanyang brilyante sa ibang sangre. Adamos! Huwag! Tawa na! Tataksil ka pa! Gratek, Kami. Gratek. Iniisip mo yata na ikipaglaro ako sa'yo, Adamos. Tama na! Brilyante ng tubig, protektahan si Nunong Imaw! Tama na! Sinabing tama na! Isusuko ko na ang aking brilyante. Gawin mo! Ang dami mong sinasabi. Huwag! Huwag, Adamos! Huwag kang maawa sa akin. Maawa ka sa Bongay Cantadya. Kapag muling dapat sa kamay ng mga kalaban ng brilyante ng tubig. Poltre yung aking brilyante. Poltre yung Cantadya. Brilyante ko, inuutusan kita na magpasakop kay Saor sa oras na bitawan niyo si Nunong Imaw. Retromdrius Brilka! Corum Brillium Lardes. Zuk. Preshu. Ordu. Gemanta Vesi.
pa sa akin ang isa sa pinakamimiti kong brilyante noon. Patawarin ako ng Encantadia. Mahabagin ka, Shubaya! Adamos! 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 Panahon na upang magpaalam ka sa kaibigan mong sangre. Brakal! Kaya, si Adamos! 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 Adamos, gumising ka! Brilyante ng hangin. Isamo mo ang hanging magbabalik ng hininga ni Adamos. Isamo mo ang hanging magbabalik ng kanyang buhay. Adamos! Nulong Imaw! Sangre Adamos! Nasaan kayo? Mga baging devas! Ginoo! Hindi maaari, Ginoo. Ginoo! Hindi na siya magmumulat pamantok. Patay na rin siya gaya ng iba. Sandali. Nasaan na sila Nunong Imaw? At si Sangre Adamos? Napahamak na rin kaya sila? Tanak Krishna! Sinasayang mo lamang ang iyong luha para sa iyong ama. Ako'y tumatangis para sa aking sarili. Na muling nagtiwala sa mga salita ni Meme at sa huwad na pagpapatawa ng mga diwata. Midena, wala nang makakapanloko pa sa'yo kung muli mong gagawing makapangyarihan ang iyong sarili. At malaki ang may tutulong ko sa'yo rito. Kung ibibigay mo sa akin ang iyong pananalig, ay gagantimpalaan kita ng walang kapantay na katapatan at ganap na kapangyarihan ni Tena. Ibig ko na makasama ka sa pagbibigay ng parusa sa lahat ng mga nilalang na nagkasala sa ating dalawa. Gamit ang aking handog na kapangyarihan. Midena, ibig ko na maging kapanalig mo. Maging iyong ama, kapatid, tahanan. Dalawa tayo
tayong mamumuno at mamumuna laban sa lahat ng ating mga kaaway. Kaya umaasa akong tatanggapin mo ang aking pakiusap. Tayong dalawa. Laban sa lahat ng ating mga kaaway. Adamos, hindi pa ngayon! Adamos, hindi pwedeng matupad ang itinagnan ni Mitena! Putang na loob, huwag kang mamamatay! Nakikiusap ako, Brilyante. Buhayin mo si Adamos! Apoy. Adamos? Apoy. Adamos? Bakit mo tinawag ang ngalan ng iyong kapatid, kamahalan? Tinawag niya ako. Hindi niyo ba narinig? Ngunit wala naman siya rito, kamahalan. Marahil ay nagkamali kayo. O marahil ay nasa masamang kalagayan siya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, mahal na Hara. Hindi mapapahamak ang iyong kapatid. Parin mo ang iyong pangako, Adamos. Manatili kang buhay para sa akin. Para sa ating ama. At lalong-lalo na para sa Encantadia. Adamos! Adamos, hindi pa ito ang panahon. Naiintindihan mo? Makinig ka sa akin! Pakiusap! Bumangon ka na! Gumising ka na! Hindi pa kami handang mawala ka sa aming hanay. Kaya tanggapin nawa ng iyong katawan ng tulong na ibinibigay ng aking Brilyante. Adamos, pakinggan mo si Dea. Huwag ka munang susunod sa masamang kapalarang itinadhana sa iyo ng ating mga kaaway.
Panginoon, nakasalubong ko si Nazaur. Mayroon silang magandang handog para sa iyo. Batid ko na kung ano yun, Nagane. Ang brilyante ng tubig. Salamat ka sa at binigyan kita ng karagdagang kapangyarihan at naagaw mo ito sa mga sangre. Tunay nga na kayo ang dahilan. At siyang tanging makapangyarihan, Panginoon. Mukhang hindi tayo nagkamali sa ating pinanigan. Marami pa rin tayong mapapala kay Kargan. Ngayon ay 3 brilyante na lamang ang kailangan natin at mawawasak na natin ang lahat ng mahalaga sa ating mga kaaway. Magbigay pugay sa mahal na Hara. Mahal na Hara. Mahal na Hara. Asan ang inyong Rama? Kasama niya ang ibang mash na mahal na Hara. Pumaroon sila sa mga muog tanggulan upang tiyakin ang kaligtasan ng kaharian. Kailangan ko tumungo sa Lireo upang makibalita tungkol sa aking kapatid. Rakisha, tiyakin mong ito'y makakarating sa akin daw. Masusunod, kamahalan. Mahal na Hara. Maaari ba akong sumama sa iyo? Hindi sa kung ano paman. Ibig ko lamang matiyak ang iyong kaligtasan. Abisala Eshpa. Ngunit hindi ko kailangan ng magtatanggol sa akin. Mawalang galang, kamahalan. Ngunit hindi ako papayag na aalis kayo na walang kasamang malakas na mandirigma. Bukod sa inyong bantay kawal, nasisiguro ko may pagtatanggol kayo ni Daron sa... Hindi ko kailangan ng magtatanggol sa akin. Kaya ko ipagtanggol ang aking sarili. Totoo yan, kamahalan. Ngunit kailangan matiyak ng buong sapiro na hindi malalagay ang buhay mo sa panganib. Kaya't pahintulutan mo na ako. Sasama rin ako, mahal na Hara. Handa akong pagtanggol kayo. Ngayon din aalis kayo kasama ang Hara ng Sapiro. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo para sa akin, Zaur. Kaya't umasa ka, nagagantimpalaan ko kayo. Gratek, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo na ang isa sa mga brilyante. Panginoon! Anong ginagawa dito ng taksil na yan? Ashnea!
Mga hangal. Hindi ako nagbalik dito bilang isang taksil. At lalong hindi na ako yung Mitena na kaya nyo pang hamakin. Bathala, anong ginawa ninyo sa kanya? Bakit tila may bago siyang kapangyarihan? Wala akong ginawa kay Mitena. Ipinakita ko lamang sa kanya kung sino siyang talaga at kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. At kailan pa nagkaroon ng puwang ang mga bumalikwas sa atin, Bathala? Si Mitena ay parte na ng aking lakas at layunin. Kaya't kung sino man sa inyo ang humamak sa kanya ay humahamon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking bagong brilyante. Isa siyang pambihirang mandirigma na hindi nag-alangang magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang adami. Ang pagkamatay ng kanilang mandirigma, tiyak na may binabalak sila. Nagantihan ako. Malalakas na mandirigma ang mga sangre. Lalo na ang mga nakakatanda sa kanila. Kahit kunin pa nila ang lahat ng kanilang malalakas na mga sangre at mandirigma, Mitena, ay hindi ako natatakot. Gargan, hindi na maaring hayaan kita sa iyong masamang tangka. Kaya humanda ka.